kauna-unahang pagkakataon, naglabas ng guidelines ang Commission on Elections kontra AI deepfakes at online fake news. Sa inilunsad na Digital Election Campaign Guidelines ng COMELEC para sa nalalapit na 2025 elections, maituturing na election offense ang paggamit ng online platforms para sa misinformation, disinformation at deepfakes o digitally fabricated images, videos o audio files. Una nang binigyang pansin ng COMELEC ang transparency sa gastos sa online campaign noong 2022 elections. Ano na lang ang napaka-inutil ng COMELEC kung hindi kami kikilos para labanan ito. Alam natin ang 2025 election onwards, labanan ito ng makabagong teknolohiya. And therefore, we will not just be sitting ducks here. We will fight, we will regulate, and in order to ensure equal opportunity, equal access for all. Yes, it may be a ground for election offense. At the same time, kung ito ay ground ng disqualification, wala rin makakapigil sa kahit sino na mag-file ng kaso for disqualification based dito, based sa guidelines na issue natin. Kailangan na rin ng transparency at disclosure sa paggamit ng artificial intelligence o AI sa campaign materials ng mga kandidato. Kapag wala nito, maaaring ipatanggal ng COMELEC ang material. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi nila tinututulan ang paggamit ng AI, ngunit kailangan ng tamang regulasyon sa paggamit nito. Sobrang laking ginhawa na may artificial intelligence. Pero kapag ang AI ay ginamit na sa pagkukomit ng misinformation, disinformation at fake news, ay ibang usapan yan. Sa pamamagitan ng panuntunang ito, umaasa si Garcia na maaalis agad ang anumang malicious content o fake news sa loob lang ng isang araw, na dati-rati ay tumatagal ng ilang buwan bago matanggal. Mag-i-enter tayo ng agreement, MOA, with the platforms, katulad ng X, katulad ng Google at iba pa, na sana naman mapagbigyan nila na kapag COMELEC ang nag-request na i-take down ang isang statement o anuman, misinformation, disinformation, fake news, sana naman kaagad itong pagbibigyan. Inaatasan din ang lahat ng kandidato, political parties at maging kanilang campaign team na irehistro ang kanilang social media accounts at online platforms sa COMELEC. Magsisimula ang registration isang buwan matapos ang filing of certificates of candidacy at tatagal hanggang December 13. Para sa National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, dapat mapag-aralan kung sapat ba ang kakayahan ng COMELEC na i-monitor ang kabuang bilang ng fake news content sa darating na eleksyon. Yung focus dito sa headquarters is basically yung national elections. Yes. Right? But what if sa local, kaya ba nilang i-cover yung local? That's one. Second is, are they armed with skills and tools on detecting fake news? Higit 18,000 positions ang paglalaban-labanan sa eleksyon sa susunod na taon. Nasa 70 million naman ang inaasahan ng COMELEC na boboto sa halalan. Para sa agenda, Hannity, BNC.